Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Jason Sa tungkol po kay Bishop ng Maynila. At ganun din po si Yorme kung paano naman po niya ilaglag yung kanyang mga congressman, mga kababayan, nagkakalaglaga na. Alam naman natin si Yorme. Si Yorme, alam naman po natin yan. Maraming kulay yan at may ambisyon yan. Hindi po ba? Unahin po muna natin ito pong pahayag ni Jason sa tungkol po sa Bishop ng Maynila. Yung lumalabas ang dila, mga kababayan. Ito po, basahin po natin ang pahayag ni Jason sa isa pong veteran broadcaster. Basahin po natin. Umakalat na po ito sa social media, mga kababayan. Ayon po kay Jason Sa, mga kababayan, basahin po natin, ay ang si Maleta Gang, na disgrasya na si Bishop Benny Abante bilang congressman ng 6th District of Manila City. Sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema, tuluyan ng inalis ang second place rule. Meaning, kung disqualified ang nanalong kandidato, hindi maaaring umupo o paupuin ang nakuha ng ikalawang pinakamaraming boto o tinatawag na second place sa halalan. J. Sonsa, Veterans Broadcaster, mga kababayan. Nagpalabas daw po ang Korte Suprema ng tuluyan ng tinanggal ang second place rule. At alam naman po natin na si Benny Abante ay talo. Talo po si Bishop. Yung tinatawag na Bishop po ay talo sa Maynila sa 6th District. Siya po ay pangalawa. Yan po ang tatanggalin na ng Korte Suprema ayon po kay Jason Sa. Sana naman po mangyari. Sana naman po matupad. Kung hindi po pinaupo dahil dinisqualified po nila yung nanalo, nakalaban ni Benny Abante sa 6th District, sana pati siya hindi na rin po makaupo dahil talo na po siya. Tama naman po yun. At yan po ang pinakamagandang balita at yan po sana ay madaliin ang magiging implement po sana ng mabilis para po hindi na tumagal sa posisyon yung tinatawag na bishop, mga kababayan. At napakarami po yatang issue yan. At nilaglag na rin po sila ni Yorme, mga kababayan. Pinangalanan po ni Yorme ang mga dakilang nakakuha ng isang damukal na flood control insertion. Sa isang damukal na flood control insertion ng Maynila ay may baha pa rin. Pakinggan po natin si Yorme kung paano po niya ilaglag ang mga congressman ng Maynila. Ito po, kasama po si Abante. Maging si Vice President. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan pa siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan pa siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Ba't ang Vice President bumabaha na? Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyon buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Kumarap ka na. Kumarap ka na para matapos. The flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to
more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila, continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Per district? Yun na lang. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132. Anong ginagawa ng ating Vice President? Yan po mga kababayan, bumaha po ng pera sa Maynila. Bilyon-bilyon po ayon kay Yorme, mga kababayan. Ang kanyang mga congressman, mga kasamang congressman, 6 na congressman, mga kababayan, nagkamal po ng bilyong-bilyong insertion sa flood control. At ito po yata'y puro ghost project ang karamihan. Yan, abante. Ipaliwanag mo ngayon yan. At tayo po'y nagtataka at nananawagan kay Boying. Boying, napakalapit ng Maynila sa Cavite. Bakit hindi naimbestigahan ng mga congressman ng Maynila, Boying? Kay layo-layo ng Davao. Puro Davao ang pinupuntahan at bukang bibig. Puro Davao. Hindi ba pwedeng imbestigahan to, Boying? Yung sinasabi ni Isko, 14 plus billion. Pero ang nakakuha lang nitong 14 plus billion ay kauna-unahan po yata, mga kababayan. Itong pastor at bishop, mga kababayan, na meron din pong problema sa Korte Suprema. Dahil po yung second places ay tatanggalin na po yung rules, mga kabayan. Hindi na pwedeng umupo. Kahit sabihin na, paupuin ka pa ng COMELEC, hindi ka na rin pwede dahil bawal na sa batas. Mainam po yan at sinabatas. Lahat ng talunan, kahit second place ka, basta talo ka, hindi ka pwedeng umupo. Tama naman po yon para maging fairness sa lahat ng natalo. Hindi po ba? Dahil para wala pong kinikilingan. Hindi po ba? Pwede naman magtalaga ang syudad ng representative yan. Hindi po ba? Pwede naman po doon sa mga sinasabing yung district na isa, pwede naman niya kunin yung isang distrito. Pwede naman po yun. O kaya yung speaker po ang magtatalaga. Pero dito po mga kababayan, sana mangyari na po lahat ito. Sana. Kaya lang sa panahon po ngayon, dahil sindikato ang gobyerno, baka hindi pa po ma-implement. Lalo-lalo po yung ma-investigasyon diyan sa flood control sa Maynila. Bakit? Sila po yung nag-i-impeach sa Vice President. Paano yung imbestigahan ng Ombudsman kaya yan? Mga nag-i-impeach sa Vice President.
Yan, yung grupo na yan. Si Abante, representative ng District 6. At lalo-lalo po si Joel Chua, tumatayo pang prosecution yan. Tumatayo pang abogado yan, ang prosecutor. Hindi po ba? Si Chua, sa ikatlong distrito na napakalaki rin na nakuha, how many billions? Hindi po ba? Halos lahat po ito. Halos lahat po itong 6 na congressman ng Maynila ay bumoto po para ma-impeach. Para po ma-impeach si BP Sara. Ito pong unang distrito na si Ernesto Ernix Dionisio. Pangalawang distrito si Rolando Valeriano. Pangatlong distrito si Joel Chua. Pang-apat na distrito si Giselle Mary L. Maceda. At ang pang-5 distrito si Williams Erwin C. Teng. At syempre po si Benny Abante ang 6th district. Mga kababayan, halos lahat po yan ay bumoto para ma-impeach ang Vice President sa House of Representatives. Ngayon, paano mo ngayon iimbestigahan yan? Puputok ang issue na iniimbestigahan ka ng flood control. Tapos ini-impeach yung Vice President para matanggal sa pagiging Vice President na sinasabi niyong corrupt. Samantalang itong mga prosecutor, mas grabe po ang issue. Bilyon! Mga kababayan, ang nag-i-impeach sa Vice President, bilyon ang issue. Dahil mismong mayor ng Maynila ang nagpatotoo. 14 plus billion. Bumaha ng pera sa Maynila, baha pa rin, mga kababayan, ang Maynila. Lubog pa rin sa baha. Kaya, halos lahat po ng politiko sa Maynila ay puro magnanakaw yata, di umano. Hindi po ba? Dahil nga po, mahirap. Pati naman ang mayor, pati naman po ang mayor ng Maynila, napakahirap pong pagkatiwalaan din yan. Maraming kulay yan. Hindi po ba nung nakarang halalan, gamit na gamit din po yata si Sara riyan sa Maynila. At nung panahon ng halalan, mga kababayan, iba ang kulay niyan. Hindi po ba? Kulay puti yata yan. Pero nung manalo na po ang tinatawag na bangag na kanyang ate, mga kababayan, ang kulay po ni Yorme ay naging technicolor na. Pwede ng pula, pwede ng pink, pwede ng dilaw. Hindi po ba? At minsan, gumagamit din po ng kulay berde yan. Hindi po ba? Yan po si Yorme. At marami na rin po pinagtaksilan yan sa Maynila. Hindi po ba? Yung mga dating mayor na si Alfredo Lim at yung naging mayor na si Joseph Estrada. Hindi po ba? Ang mga tumulong sa kanya at biglang kinalaban bandang huli. Dahil po, saan? Sa ambisyon. Malapit na rin po kasi ang halalan. Baka nag-aambisyon na naman na siya ay kuning manok. O gawing pambato sa 2028. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang mga congressman o representative ng Maynila, mga kababayan. Kapitbahay lang po ng Cavite, pero never po ayaw na ayaw yatang imbestigahan ng ombudsman. Mga kababayan, nagtatanong lang tayo, Boying, napakalapit ng Maynila, mag-imbestiga naman kayo. Nahandyan na, may hawak na si Yorme. Mga kababayan, masyadong halatado ang mga sindikato sa gobyerno talaga. Basta kaalyado, mga kababayan, safe na safe ka sa binagoong Pilipinas. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong suporta sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob po ninyo. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo. Tatay Nick from Toronto, Canada. Felipe Shapno from Texas, USA.
Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Minagracia from Bacolod City. At maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo. At samahan po ng maraming dasal. At tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Sa muli. Bye-bye.